Nung nakaraan, na-review natin yung mga basic manipulations na pwede natin gawin sa fractions, which are yung mag-change ng improper to mix, converting ng mix to improper, and mag-simplify ng fractions. Ngayon, tingnan natin yung sitwasyon na to. Si Lancelot and Guinevere ay inutusan ng kanilang parents na bumili ng karne ng manok sa palengke para sa kanilang tanghalian. Ngayon si Lancelot, bumili siya ng 2/3 kilo of chicken, habang si Guinevere naman ay bumili ng 1/4 kilo ng chicken meat. Ngayon, ang tanong, how many kilos of chicken did they buy in total? Base dun sa binigay na tanong, parang sinasabi nito na ipag-add natin yung dalawang numbers para makasagot natin yung tanong. Pero fractions kasi yun, so paano natin gagawin yun? In this video, matututunan natin yung operations on fractions. Specifically, matututunan natin o re-review natin kung paano mag-add and subtract ng fractions. Let's start with this example. We have 5/12 plus 1/12. Kung napapansin nyo, they are similar fractions. Ngayon, to add or subtract similar fractions, copy the common denominator. Kung mapapansin natin, ang denominators ng dalawang fractions ay 12. So, 12 din ang magiging denominator ng final answer. Next is add or subtract the numerators. Ang numerators ng dalawang fractions na to ay 5 and 1. And the operation is addition. So, i-add po natin 5 plus 1, it becomes 6. Ngayon, isi-simplify natin yung answers natin if necessary, kung kinakailangan po. Kung ang sagot na nakuha ay isang proper fraction, i-check po natin kung nare-reduce pa ito. Kung ang sagot na nakuha naman ay improper fraction, i-check naman natin kung kaya nating gawing mixed number ito. Sa nakuha nating sagot, which is 6/12, ito ay proper fraction. Ngayon, i-check natin kung nare-reduce pa. Hanapin natin yung number na kayang i-divide both 6 and 12. Ang number na pwede nating i-divide sa 6 at 12 ay 6. So, 6 divided by 6 is 1, 12 divided by 6 is 2. So, ang magiging final answer natin ay 1/2. Ngayon, pwede din natin gamitin itong mga steps na to sa pag-subtract ng fractions. So, let's have the same fractions pero subtraction ng operation. Copy lang din ang common denominator na 12 at isa-subtract natin ang numerators na 5 and 1. 5 minus 1 is 4. I-check natin kung pwede pa itong masimplify. Since ang 4/12 ay proper fraction, i-check natin kung nare-reduce pa to. Ang number na pwede nating i-divide sa 4 and 12 ay 4. At 4 divided by 4 is 1. 12 divided by 4 is 3. So, ang ating final answer is 1/3. Now, let's have another example. Paano naman kung 3/4 plus 1/3? Kung napapansin nyo, they are dissimilar fractions kasi magkaiba yung kanilang denominator. Hindi natin pwedeng i-apply yung kaninang mga steps kasi yung ganong steps ay para lang yun sa mga similar fractions. Para ma-add natin yung dissimilar fractions, kailangan natin silang gawing similar. And para magawa natin silang similar, kailangan natin makuha yung least common multiple ng denominator or yung sinasabi nating LCD, which means least common denominator. Para makuha ang least common multiple, may dalawa tayong paraan. Una, we have listing method and yung pangalawa naman ay continuous division. Sa paggamit ng listing method ay ililista lang natin yung mga multiples ng mga numbers na kukuha na natin ng least common multiple. So in this case, ang kukuha natin ng multiples ay 4 and 3. At para makuha ang multiples ng 4, parang magmumultiply lang tayo ng 1, 2, 3, and so on. So 4 times 1, that's 4. 4 times 2 is 8. 4 times 3 is 12. 4 times 4 is 16. 4 times 5 is 20. 4 times 6 is 24, and so on. So, ganun din yung pwede nyo gawin sa 3 at makukuha nyo po yung mga multiples nito na 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, and 24. Ang next naman na gagawin is hahanapin naman natin yung parehas na multiples ng 4 and 3. So, kung mapapansin nyo, meron tayong 12 at 24. So, para silang may 12 at 24.
So, since least common multiple ang hinahanap, ibig sabihin, hanapin natin yung pinakamababa na parehas silang multiple. So, in this case, we have 12 as our LCM. Para naman sa continuous division, susulat lang natin yung dalawang numbers na 4 and 3. Pero meron tayong parang division symbol pero nakabaliktad. So, ang gagawin kasi natin dito is i-divide natin yung 4 and 3 hanggang para silang maging 1. Okay, so pwedeng ang gawin natin is hahanap tayo ng numbers na kayang i-divide yung 4 or 3 or kayang silang i-divide ng pareho bukod sa 1. Okay? So, since wala namang numbers na pwedeng na kayang i-divide ang 4 at 3, pwede nating hanap lang muna tayo ng numbers na pwedeng i-divide ang 4. So, pwede po yung 2. So, 4 divided by 2 is 2. Tapos yung 3, hindi natin i-divide yun sa 2. So, kopya lang. So, next, yung 2, yung 4 na naging 2, divide natin sa 2. And 2 divided by 2 becomes 1. Yung 3, kopya lang din dahil hindi natin madidivide yung 3 sa 2. Ayun, since naging 1 na ang 4, yung focus naman natin mapupunta na sa 3. Yung 3, madidivide siya by itself, which is 3. So, 3 divided by 3 is just 1 lang din. Okay? So, since parehas na silang 1, yung mga numbers na ginamit natin pang divide ay kailangan nating i-multiply. Kapag minultiply natin sila, yun ang makukuha nating LCM. In this case, ang nakuha din natin ay 12. So, ibig sabihin, ang LCM ng 4 and 3 ay 12. Gamit yung 12 na yun, i-rewrite natin yung dalawang fractions, yung 3/4 and 1/3. Gagawin natin silang mga fractions na may denominator na 12. So, yung 3/4, meron na tayong denominator na 12. Hanapin na lang natin yung bagong numerator. Para malaman naman natin kung ano yung bagong numerator ng 3/4, gamitin nating clue ang mga denominators nito. So, para maging 12 ang 4, pwede nating i-times ito sa 3. So, kung nag-times tayo ng 3 sa denominator para makuha ang 12, magta-times din tayo ng 3 sa numerator para makuha yung bagong numerator. So, that is 3 times 3, which is 9. Para naman sa 1/3, ay alamin natin kung anong number na minultiply sa 3 para maging 12. At iyon ay 4. Times 4 din tayo sa numerator, which is 4 lang din. Pagkatapos nating ma-rewrite yung mga fractions, mapapansin na natin na similar na sila kasi we have 9/12 and 4/12 which is parehas na denominator na. Ngayon, since parehas na yung denominator, similar fractions na sila. Pwede na natin silang i-add or subtract katulad ng ginawa natin kanina. So, just copy the denominator and add the numerator, which is 9 plus 4 equals 13. So, we have 13/12. Ngayon, don't forget to simplify this, add your answer. Since 13/12 is an improper fraction, i-mix number natin siya. So, 13 divided by 12 is 1, and 1 times 12 is 12. So, that will be 13 minus 12, and that is also 1 also. So, using the result in division, we can have the whole number 1, the remainder as the numerator na 1, and 12 as the same denominator. So, the final answer here is 1 and 1/12. Ngayon, kung magsasubtract naman tayo ng dissimilar fractions, same procedures pa rin yung gagamitin natin. So, let's have 3/4 minus 1/3. Ganun din. Makukuha tayo ng LCD and i-rewrite natin yung dalawang fractions na yan into a fraction na may denominator na LCD. Since same fraction lang din yung ginamit natin, so yung 3/4 minus 1/3, it will become 9/12 minus 4/12. Ngayon, we are going to subtract the numerator, so that is 9 minus 4 is equal to 5, and copy the denominator, which is 12. So we have 5/12. If you can observe, this is a proper fraction, so hindi natin to pwedeng i-change to mix. Tapos, hindi na natin ito masisimplify further kasi ang number na lang na pwedeng ipang-divide sa 5 and 12 ay 1. So, this will be the final answer. Now, let's go back dun sa problem kanina. Inaalam kanina kung gaano karaming kilo ng chicken yung binili ni Lancelot and Guinevere.
So, ang gagawin natin doon, i-add natin yung dalawang fractions. Yung 2/3 and 1/4 ay dissimilar fractions. So, kailangan muna natin hanapin yung LCD para magkaroon tayo ng fractions na similar. So, kung mapapansin nyo, ang mga denominators ay 3 and 4 lang din, which is yung kaninang ginamit. So, ang LCD noon ay 12 ulit. Since LCM is 12, so ang magiging bagong denominator ng 1/4 at 2/3 ay 12. So, yung 1/4, para makuha natin yung new numerator, yung 4 po ay ita-times natin sa 3 para maging 12. So, ganun din yung mangyayari sa numerator. 1 times 3, that is 3. So, ang 1/4 ay 3/12 na. Ngayon, sa 2/3, mapapansin natin, kailangan natin mag-times 4 sa 3 para maging 12. So, times 4 din dun sa numerator na 2 at makakuha tayo ng 8. So, ang 2/3 ay 8/12. Ngayon, ang bago na nating mga fractions ay 3/12 plus 8/12. Pwede na natin silang i-add since similar fraction na sila. So, copy the common denominator na 12 and add 3 and 8, we will get 11/12. Since 11/12 is a proper fraction, we will check if we can reduce it further. Pero kung mapapansin nyo, 1 na lang ang pwede nating i-divide sa 11 and 12. So that's why 11/12 is the final answer. And since this is a word problem, dapat complete yung answer. So yung 11/12 na yan, it's all about kilograms of chicken. So the final answer should be 11/12 kilograms of chicken. Now, it's your turn. Ngayon, sinabi kanina na si Lancelot and Guinevere ay nakabili ng 11/12 na kilo ng chicken in total. Ngayon, yung magulang nila, ginamit lang yung kalahating kilo ng manok para sa tanghalian nila. Ngayon, yung natira is gagamitin for dinner. Ngayon, ang tanong, ilang kilo ng manok yung gagamitin nila sa dinner? Which is, in other words, ilang kilo ng manok yung natira after magluto ng tanghalian. Try to solve that and share your answer sa comment section. I will react doon sa mga correct answers. Make sure na yung ina-type yung answer ay complete answer din kasi this is a word problem. Hindi pwedeng fraction lang yung sagot. And that's it for this video. Ngayon, to add or subtract fractions, i-make sure muna natin na similar yung mga fractions na yun. Then, pwede na nating i-add yung numerator and copy the denominator. And wag nating kalimutan na i-check kung masisimplify pa ba yung sagot. I hope you learned something today and I will see you in the next lesson.